Please, Proverbs chapter 3, verses 5, 6, and 7. Proverbs chapter 3, verses 5, 6, and 7. So, ato ning basahon sa dungan, pero akong gihangyo kamo nga basahon na lang gamit inyong mga mata, ako na lang basahon sa kusog. Proverbs chapter 3, verses 5, 6, and 7, chapter 3, verses 5, 6, and 7. Verse number 5, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil. So, ugma, mag-celebrate ang kalibutan sa Valentine's Day. Pero karon ang atong uluhan sa atong title sa atong lesson karon is kanang gitawag nga setting our hearts right to the Lord. So, Kristohanon, dili man ta mag-celebrate o kanang gitawag nga araw sa mga puso, pero atong iset ang atong kasing-kasing nga sakto diha sa Ginoo. Mag-pray sa ta. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa gabion. Salamat, Ginoo, sa imong grasya nga nagpadayon nga nakamamo. Salamat, Ginoo, nga wala jud mi mahimo kung wala ka, Ginoo. I-claim gud nako, Ginoo, nga wala jud ko mahimo apan gamitan ako isip instrumento sa pagdala sa imong pulong. Dear Father God, I bless ang panimbahon karon, ikaw prepare sa among hunang nagkasing-kasing nga batawaton sa imong pulong. Iba ni Pastor Raymond Gemma sa ilang place nga nakakaroon, ikaw magapinay na bless nila grasya, Ginoo. O bisan sa mga kaigsunan nga kaming Panginoon, ikaw pinay mag-bless, Ginoo. Lord God, ang panimbahon namin itugyan sa ngalan ng Jesus. Amen. So, salamat sa Ginoo sa opportunity. Once again, salamat ko sa Pastor Ray nga gigamit ko ang kumbaga parang makadala sa pulong karon. And then, siguro nakita na ninyo, setting our hearts right to the Lord. Dili ni gituyo nga adlaw sa mga puso ugma sa kalibutan to siya, ha? Kanang Valentine's Day, iyag yun na sa kalibutan yun na. Pero this is, kumbaga parang, every day as a Christian, we must set our hearts nga sakto diha sa Ginoo. Amen? Okay. Now, meron akong gamay explanation. We all know nga ang kasing-kasing isa sa mga special organs sa atong mga tao. No? Kinsay walay kasing-kasing dire, taas kamot. Ang walay kasing-kasing karon sa nagsimba ka, nagsig cellphone. Ang walay kasing-kasing karon na nagsimba, nagsigirag tabi diya sa luyo. Ang walay kasing-kasing nga nagsimba karon, wala ang iyang una-una nga nagsimba karon. Christians, we must set our hearts right to the Lord. Naata sa simbahan, we must do unsay iya sa Ginoo. According to the Word of God, trust in the Lord with all thine heart and lean not in their own understanding. So ang kasing-kasing isa sa importanteng mga organ sa atong lawas, kay kining kasing-kasing muni nagdala gitawag ng nutrients sa atong lawas. So ginapump niya, ang blood nato muni magdalag oxygen, magdalag nutrients all over sa atong lawas. So ang dugo, isa na gitawag nga importanteng elemento nga gamiton aron nga masupplyan og oxygen ang atong lawas. Kung mga makabati mo, kisay sigig kalipong dire. Kisay sigig kalipong ninyo dire. Sige mo kalipong anak, kaya nga naman, ang dugo ninyo, gamay ra jud siyang madalang nga oxygen sa inyong utok. Mga importanteng kasing-kasing nga musakto siya og pump sa atong kasing-kasing. Now, on the other hand, kanang gitawag nga emotion. Sa emotion nato, nindot mo say, I love you with all my heart. Tama? Kamu mga babae, sabihan kayo, I love you with all my lungs. Or I love you with all my liver. Murag, lain man. Di ba? Kasing-kasing yun. Tama? Pero minsan, kanang gitawag nga emosyon nato, muna isa po hinungdan nga mahimong marupok ang mga Kristohanon. Nga naman, nakakita lang nga gwapa nga unbeliever ni backslide na. Or nakakita lang simple gadget sa iyang bulsa karon, di na jud mahimutang magsige jud dula hantud karon. Marupok tungkol sa kasing-kasing emosyon. Tapos pag mapagsabihan, siya pa ang galit. No? Kasing-kasing gahapon ng problema. Tama? So
Sa gitawag na pahigugma or pagmamahal, puso gihapon na maguna. Tama? Pagmamalasakit, concern ka na gihapon ni kasing-kasing. Amen? Pero karon ang sa Bible ang atong isgutan nga kasing-kasing kanang gitawag nga importanteng butang nga mahalaga gyud para sa Ginoo. Nga ang atong kasing-kasing naagid sa Ginoo. Una, kanang gitawag nga trust in the Lord with all thine heart. Okay. Kung tanawan na to, trust in the Lord with all thine heart, Proverbs chapter 3 verse number 5, and lean not unto thine own understanding. Trusting God with all our heart is a command of God so that we will not rely and trust our own understanding. Kaya nga usahay, di ba, masayop atong decision kay nga naman, emosyonal kay kita. Gamay nga mo ta, di ako ana. Pero kung naata sa iya sa Ginoo, kung ang kasing-kasing nato nagsalig yun kaniya, dili ta basta-basta mga marupok ba? No? So, salamat sa Ginoo nga nangiyang pulong and salamat sa Dios nga natay kagalingon nga gitawag nga pagpanabot. Okay? Own understanding. Apan, sa atong kinabuhi, naay mga butang wa atar kasabot. Panalitan, ngano naabot man sa ako ning sakita? Ngano naabot man sa ako ning problema ha? Ngano ako man? Kung panalitan, sabto na nimo, nindot ka ha. Di ba may mga butang nga kung mahimog yun, ihatag na lang sa Ginoo. Ay na sabta. Ay na sabta. Kaya kung imo nang sabton sa imong kagalingon ng pagpanabot, di juga kasabot. Sama karon, base na uban karon, nagsige una-una. Ngano mo simba manggugo karon? Nga worker ramang ko. Nagsimba ka, kisabta nimo na kay ngano man, iya ka sa Ginoo, magsimba ka. O sayang atong kasing-kasing, layo na. Naana sa gadget. Kaya nga minsan, salamat sa Ginoo, kami mga giniganan, malipay yun mi, maguba ang wifi sa balay. Kaya nga naman, masugo among mga anak. Dili mga buta, dili mga bungol, dili mga pungkol. Kaya nga naman, ang kasing-kasing nila nasa gadget na. Pero here, Christians, bata man ka, ulitaw man ka, idaran man ka, set nimo kasing-kasing nimo diha sa Ginoo. Kaya kung panalitan, iset nimo sa ubang tao, mapakyas na. Mapakyas na. Bisag pagsabto nimo na siya, usahay, di yun nakasabot nimo. And also, putting our everything in our understanding is not good for us. Usahay, narate gitawag nga limitations, capacity nga, kana lang imong angay masabtan. Okay? Sa pulong sa Ginoo, this is kumbaga parang common lang ni siya. The Word of God is silent about the age ni Jesus Christ nung 12 years old, tamang 30. Tama? Silent ang Bible. And then, ang ubang tao, nga mutuo man ka ni Jesus Christ, nga wala may nasulat katong edad niya, 12, padulong sa 30. Unsaon na nimo pagsabot ana, unsaon na yung pag-ila ni Jesus Christ? Ikaw po, nagkunta na po ka, bitaw, no? Okay. Kung unsay na sa Bible, muna'y para nato. Ayaw pangita, wala. Unsay, hala, kini lang sudan, wala tong ano, unsay na, diya mo na. Okay? So usay, dili na ta mag-question bahin sa Bible. Dili na nato i-question, ihatag nimo na sa Ginoo. Di ba? So, kita limited naman taapan atong Ginoo, dili siya limited. So naay mga butang usahay dili nato masabtan ug dili nato nga ano mang ninahitabo pero maabot gid sa atong kinabuhi apan salig ra jud sa atong Ginoo. Panalitan na kay problema karon. Yung problema nimo siguro hindi kami kasulbad or dili. Ang uban narabay problema karon dili ra sa kwarta. No? Kaya ang uban naidaghang kwarta pero problemado gyapon. Kisay nay kwarta ninyo da, baylo na mo be. Kaya pa may bukas. Dili bitaw. Usahay naidaghang kwarta pero namang gyapoy problema. Pero salamat sa Ginoo bisag gamay-gamer sakto-sakto ra imong kwarta pero na kay Ginoo gisaligan, salamat sa Ginoo. Kaya kung ang kasing-kasing nato, wa gyapon nagsalig sa Ginoo, ang gisaligan na gyapon nato trabaho. Mga usahay Domingo la mangita gyapon trabaho. Bisag simba ngita gyapon trabaho. Bisag gabi nang dako nangitag trabaho.
Pero hantod karon wa gyapon kwarta. Nga naman, wa ka nagsalig sa imong Ginoo, ay imong gisaligan, imong trabaho. Sayop na. Trust in the Lord with all thine heart. No? In Matthew chapter 11 verse 28, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Salig ka sa Ginoo nga, gikapoy ka, duol sa Ginoo. Ginoo wa nako kasabot, duol sa Ginoo. Usahay dili nato ma-apply ang pulong sa Ginoo kay nga naman, di ganita ka memorize. Wala ta na tipigan. So wala ni tipigan. Kung nakay problema, nakakay pulong nga, ingon bitaw ang pulong sa Ginoo, makahatag na to nagpagdasig. Pero kung wala, usaw na lang. Tama? Sabi ka, mangita ko pa maagi. Unsa man, dagan ka sa kalibutan. Unsa may himuon, aron, dili ka mag-uol. Mag-jogging ka, magpapaniwang ka, auban kinahanglan, mag-vlogs ka. I'm not against about that. Pero mangita ta sa kalibutan. O katagbawan, wala na oy. Nara sa Ginoo. Nara sa Ginoo. Mga usahay kita, mag-problematic ta, kaya nga naman, wa na ta diha sa Ginoo. No? Layo na kita. So importante yun nga ato masabdan nga ang pagsalig sa Ginoo sa tibok natong kasing-kasing, muna gitawag nga pagsasabuhay or gitawag nga lifestyle. Lifestyle po yan siya. So kung dili nato mahimo nga lifestyle, ang gitawag nga pagsalig sa Ginoo, so pag mata pa lang nimo, unsa may atong unang buhaton? Prepare na gyud dayon sa trabaho. Kaya nga naman, wa na ka nagsalig sa Ginoo. Unsa man, usahay pag ang uban, usahay atong buhaton ani, basta kay maningkamot ta. Di ba? Maningkamot ta, trabaho gyud ta. Kung kita iya gyud sa Ginoo, mutsalig gyud ta niya. Sir, ikaw musalig mo ka, murag kay daghan man pug ka kwarta, kaysa na kaingon. Salamat ko sa Ginoo, gitagaan kog barong. Kay kung ako lang, to tell you honestly, murag, so okay, makita mangyapon niyo, pero branded, dili ko kapalit ani oy. Pero grasya ra ni sa Ginoo. Dili man ko ni salig sa tawo. Kamo ni salig mo? Kanya, dili ta makasalig, basta kay dili madalag by faith, baylo. Mga baylo gyud. Mga baylo na lang gyud. Tapos kung dili ka kabaylo, masuko dayon ka. Pag uman, kwintahan dahil na iyong gusto. Di ba na kay trabaho, na kay 30,000, mas mga iyong magkwinta, ikaw, ang asa mo yung kwarta. Ayaw mo kasuko kung dili mo matabangan usahay. Kaya nga naman, dili man ta musalig sa tawo, musalig ta sa ato nga Ginoo. Ikaduha, hapit ako mahuman. Uy, salamat sa Ginoo. Amen. Pun mo diha, kay murang nasuko naman muna ako. Number 2, acknowledge God in our lives. Say acknowledge. Sa ano pa, kilalanin mo ang Diyos diha sa imong kinabuhi, no? Kimong iluhon ba? Proverbs chapter 3 verse 6. In all, hindi po iisa, hindi po pipila, tanan. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. Ang pag-ila sa isa ka tao, importante na siya. Amen? Kaya nga naman, kung nailanin mo isa ka tao, i-acknowledge ni mo kung kinsa siya. Amen? Parents, siyempre meron po tayong mga amo. We acknowledge nga ang atong amo, muna yung atong amo. Mga trabahante. Okay. Mga anak, gi-acknowledge ba ninyo ang inyong parents as parents? Bakit usahay ang mga ginikanan, muna'y mo tubag-tubag karon sa mga anak? Bali naman, bali man na, di, kanan na karon. Ang ginikanan na imutubag sa mga anak. Kaya ang anak na masunod. Hindi po tama yun. According to the Word of God, i-acknowledge na itong Ginoo. Kaya usahay, dili ta ma-acknowledge sa Ginoo. Unsa pa ka ng ginikanan? Mga anak, balik ta sa pulong sa Ginoo. You must respect your parents. You must honor your parents. You must obey your parents. Kada may, anak, palihog ko, ako na lang po. Anong gusto ko man? Gusto goon? Wala akong nagpadungog-dungog sa akong duha ka anak, ha? Bisag birthday ni Ading karon. Wadyo ko nagpadungog anak. Pero sa maigo lang. Sa maigo lang.
Wala ni pabor-pabor ni karon. Okay. So kung kilala nato ang Ginoo, since nga nailan nato ang Ginoo, wata sa simbahan mo sakto gyud nagsimba. Sa atong pagsanina, sakto gyud. Sakay kay magsimba tayo para na lang, sige, magsimba ka? Yes. Ano ka naman imong pagsimba? Yang magbuot ka, dako naman ta nagita. O dili man mi magbuot, pero nang ilahan imo imong gisimba? Do we know kung kisa atong gisimba karon? Dili ang pastor. Dili si bisan kinsa naa diri karon. Ang gisimba nato ang tinuod nga Dios. Saan nato pag-acknowledge sa iya ha? Acknowledge, giilan nimo kung kinsa siya Dios sa imong kinabuhi. Di gani ka kaunor sa imong pagsanina. O hinay-hinayon nato ni ikaduha, giving. How can you acknowledge God kung di kagyapon gahatag hantud karon? I'm not saying this one kaya sip-sip man ka sir. Ano say sip-sip? Ano ko, straw? O straw ka sir, sip-sip na ka, plastic ka pa. Pulong sa Ginoo atong gisgutan, walang plastikan. Kaya kung panalitan nga, mag-inistorya rata binutbot ani, di ko mo barog diri oy. Pulong lang sa Ginoo, wala pong personalan. Pulong na po sa Ginoo. So, kung atong nailan ang atong Ginoo sa atong kinabuhi, magkinabuhi diya sa kabubuton sa Ginoo. Kung sa'yo magkinabuhi sa kabubuton sa Ginoo, siyempre kabubuton sa Ginoo, nga Kristohanon mo simba. Kanang mo simba, sakto nga simba. Kanang sakto nga simba, nag-focus sa simba. Kanang nagsimba, na ay Bible nga gidala. O nga nagsimba, na ay kasing-kasing gi-prepare para sa Ginoo. Kung saan na ito pagsimba karon, nga atod karon, nagduko mo diya, nagsilpon gyapon mo, bungol mo? Dili mi bungol sir, wa na mi kasing-kasing sa Ginoo. Muna'y pait. Kaya nga naman, di naka-acknowledge unsa ang Ginoo sa imong kinabuhi. Salamat ta sa Ginoo, giluwas kita. Salamat sa Ginoo nga di na ta maimpyerno. Salamat sa Ginoo naay ang grasya. Mga kung nakadungog pa ka, hala, get right. Setting our hearts right to the Lord. So, kung saan na to pag-set right, nara ko'y pangutana. Kabubuton ba sa Ginoo nga ang Kristohanon dili magmalipayon? Kabubuton ba sa Ginoo nga ang Kristohanon dili magmalipayon? Hello? Hello? Dili, uy, mga pag-imin. Dili kabubuton nga kita dili magmalipayon. Pero nga naman ang uban nga murag nagsimba nga dili man malipayon. Basin wala ko sa kabubuton sa Ginoo. Ang kasing-kasing nimo wala sa kabubuton sa Ginoo. Karon ang pangutana, kabubuton ba sa Ginoo nga magbasa tag Bible? Wow, amen ang lakas. Bakit hantod karon ang uban wa pay Bible? Meron tayong Bible, naka sa Pigkarangan Bible Baptist Church. Asa imong Bible karon? Basin Pigkarangan Baptist Church na ka. Naka sa Bible, every time i-open ang verse, tan-awan nimo. Kay basing hilad-hilad ra mo. Wa mi nang ilad oy. Kay kung ilad pa ni dugay na ko na ilad di ay. Brother Rondo, dugay na datin na ilad. Pero walay ilad sa pulong sa Ginoo. Nga naman, wa nimo giilang Ginoo sa kasing-kasing nimo nga siya ang imong tinuod nga Dios. Karon kabubuton ba sa Ginoo nga magampo? Anna, nag-amen ang pipila. How about ang uban? Kabubuton sa Ginoo mo ampo? Amen. Bakit 5 seconds lang kayo mo ampo basta naa diri sa simbahan? Sabi 10 minutes ba ya? Mga Kristohanon, hindi po ako nagmamagaling na tao para sa inyong harapan po ngayon. Pero here, iset nato ang atong kasing-kasing sakto dito sa Ginoo. Sa Ginoo. Ayaw mong tanawag tawo.
Ayaw tanaw tao. Kaya ng tao, daghan yun ay problema, daghan ka makitang sayob, daghan makitang weaknesses, pero diha ta sa Ginoo, looking unto Jesus. Diha ragyod ta. Next. Actually, meron akong gi-prepare nga mga verses diha, pero dili na ako mabasa kay murag kinahanglan dali-dali nato ni gamay. Okay? Next po. Unsaon nato pag-ila sa atong Dios, sa atong kinabuhi? Syempre, pagsimba. Ang pagsimba natin, hindi dahil religyoso tayo. Nagsimba ko, kay muna ako religion karon. Wala ka nagsimba tungod sa religion. Sa una, ngano nagsimba man ka sa una, mo maingon nga sa akong mama, papa. Mo maingon sa among kalululuhan. Mo may among tradisyon. Sa among religion, mo nga mo simba gyud mi. Karon, naana ka sa tinuod, di pag yun ka mo simba. Nga naman, kung di ka nagsimba, wag yun, di mag-acknowledge ang Ginoo sa imong kinabuhi. Wala mo giilha ang imong Ginoo nga, kinig yun akong Ginoo, musimba yun ako. No? So, ingani, pwedeng naa kay religion, pero hindi ka nagsimba. Daghan mo claim, other sect, nga sila Christian, pero hindi mo makita sa simbahan. Karon, maraming Kristohanon, they are claiming they are saved. Ahaman sila karon. Dapat nasa simbahan. Amen? Ang pagsimba po ay pagkilala natin sa Diyos. Tagalog ng ginagamit ko ha. Ang pagsimba po ay pagkilala natin sa Diyos ay Diyos ng ating buhay. Pag sinabing Diyos ng ating buhay, siya yun. Pagising no, Lord, kumusta Lord? Salamat Ginoo nga, mata pa ko karon. Dili kay pagmatala, unahon jud pang kalibutan. Pag sinabi mong Diyos sa imong kinabuhi, wala na kay ibang tanawon. Kaya usahay ganino mo, fall gya, o ba, daghan na nahulog sa tulay. Ano mahulog man sa tulay? Wa man itutok sa dalan. Ang dalan natong ginura. Sige mo panglingi, sige mo panglingi, sige mo panglingi. Muna yung problema karon. Kaya nga usayang Kristohanon, pag nasa simbahan Kristohanon, pag nasa eskwelahan, dili. Kristohanon, pag nasa simbahan, pag nasa ibang lugar, dili. Why? You are not acknowledging God nga imo siyang Diyos sa imong kinabuhi. Now, ang pagsimba is worship. Pag sinabing worship, ganito po yan. Naghatag kag pagdayeg sa imong Ginoo. Imo siyang simba. Kung saan na ito pagsimba, ngantod karon, yes, nagyuko ka, dili para pagsimba. Kaya nga naman, pagtanaw, basin unsa ng level meron ka. Sir, nga no, suko, madyo ka sa cellphone. Simba, pag mag-cellphone ka, sakto na. Digyo ni mo gi-acknowledge imong Ginoo kung panalitan inganang naitabo. Ang pagsimba, pasalamat sa tanang butang ngagi, kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dagang salamat sa Ginoo. Nga nagsimba ta, salamat sa Ginoo nga nakasimba pagyud ko, daghan kong panalangin. Umubuto si simbahan. Simba na pudta kay dimiritan man ta. Adto na lang ko. Unsay kinaiha you are not acknowledging God in your lives. Next, ang pagsimba muna yung pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, Christians, don't get me wrong. May mga bata po dito. Pero salamat sa Ginoo nga inyong mga bata, inyong gidala pa at the early age. Pero at early age, maturuan na po sila. Ayag saba pag nasa simbahan ka, this is a sacred place. Dire, makistorya ta sa Ginoo, magpuyo gyud kita. Kita ang mo disiplina mga ginikanan. I'm not saying nga perfect ko na ginikanan. Pero kita mo disiplina sa atong mga anak. Simba ta ha, simba ganita, paminawa ang pulong sa Ginoo, naata dire kay para mag-worship, dili para magdula, dili para magdagan-dagan or unsa pa, naata dire para pagsimba. Kung ana ang naset sa mga bata sa ilang kasing-kasing, magpadayon na. Pero what if ang mga ginikanan usahay no, I'm not saying a perfect ako, pero wow! Tanawo lang, ay akong anak.
wala kang gagawin. You are not setting an example for them. Iset nimo kasing-kasing nimo, pinagi ana. No? Ayaw kasuko na ako, kaya nga naman, narata sa pulong sa Ginoo. And, number three. Amen? Okay, number 3 po. Fear the Lord your God. Proverbs 3, verse number 7. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Ang takot, or kanang gitawag nga, fear nga gisgutan dili pot pasabot ka na nagkurug ka kay na hadlok ka ba. Dili nga na nakahadlok, or kanang gitawag nga phobia. Ito po yung sinatawag na respect, or gitawag nga naghatag ka dakong bili, or kanang gitawag nga you are honoring ang atong Ginoo. Fear the Lord your God. Kung saan na ito pag fear the Lord your God, nga nakakita ka sa imong mga kauban na gibuhat og lain, wara ka pud nagsaba, wara pud ka ni badlong. Ay, labi to ng problema ha, nga magbuot man ko. Sure, ano man good, maulaw na. Biro mo ang mubadlong karon mo pa'y maulaw. Kesa sa mga naghimog dili maayo. Mo di ay uso karon no, kung panalitan akong nakasala, pag ako gikasaba, na ako pa'y suko. Storya raning ako, ayaw mo kaguol diha. Ayaw mo nga na. Kaya nga naman, usahay, dili na tamahadlok sa Ginoo karon oy. Sa atong mga bata, ayaw po, pero aning ha, ginikanan. Ayaw po, himuang nga si pastor, hala, ay saba kay na si pastor. Sa pagtuon ni pastor, wakwak. Ayaw gamitan nga pahadlok si pastor. Mga nga bata, pagkakita ni pastor, na si pastor ma. Ano man, ikaw ang nagturo, anak. Ang kadlok sa Ginoo mo na ihatag sa ila. Dong, di gyud malipay ang Ginoo kung sa simbahan nagsigira kag dula. Dong, dili gyud malipay ang Ginoo nga nagsigira kag cellphone sulod sa simbahan. Dong, dili gyud malipay ang Ginoo kung late ka. Di gyud malipay. So nga naman, fear the Lord your God. Kung nahadlok ka, kung nakait dakong pagrespeto, you must be early as possible. Kung nahadlok ka sa atong Ginoo, kanang gitawag nga, usahay no, ingani no, nay kasabihan, ikaw ay ikaw kung ikaw na lang isa. Ang sabot pasabot ana. Mugawas ang tinuod nga kinaiya nimo kung ikaw na lang, kung walang nakatingin sa iyo. Ngayon, this is the truth ha, mga kabataan, 12 years old below, kabalo na sa pornographic materials. Nga naman, why kahadlok sa Ginoo? Because of the simple gadget nga inyong gihatag ginikanan. Sure, di man may makabalo sa inyo. Kinahanglan makabalo ka. Kaya nga naman, ikaw dapat magtudlo sa imong mga anak nga naay kahadlok diya sa Ginoo. Hindi pwedeng pwedeng ibang ituro na rin sa simbahan, ituro na sa mga leaders nila. No! Ikaw ginikanan na magtudlo, anak. Ikaw. Kaya nga naman, ikaw man sa dapat nakay kahadlok sa Ginoo. O mga anak, kumusta inyong mga cellphone diha na? Puno ng pornographic? Or usama na, ang dula ninyo, perminti na lang Mobile Legend? Nga ang mga characters ninyo da, unsay mga ngalan, murag kinaiyag yun sa Satanas. Mga usahay, kinaiya sa atong mga anak, kinaiyag Satanas. Why? Wa na ta nakatudlo sa atong mga anak. Wa na mga generations karon, wa na kahadlok sa Ginoo. Grabe. Tudloan ni mo nga, dong mahadlok ka sa Ginoo. Adi, mahadlok sa Ginoo. Sana wakwak. Tubag-tubagon na lang ka. Dapat i-instill nato gihapon hantod karon. Sabi natin nga, dako natong mga anak. Oy, no! Hantod nga naa sa diha, your being a parent, di yun na mahuman, hantod sit na sila. Pero na lang kung wala na ka. Okay? Next po. Ang pagkakaroon ng takot sa Diyos ay pagkakaroon
ng buhay na ang Diyos ay natutuwa. Wow, Tagalog talaga yun. Kasi Tagalog po yung outline ko nung i-prepare ko. Ang tinuod nga kahadlok sa Ginoo, ang Ginoo, na siya'y pleasure nimo, na please nimo ang Ginoo. No, kung nakay kahadlok niya. Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith, it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and He is the rewarder of them that diligently seek Him. Christians, unsaon nato pagkaroon ng fear of the Lord, kung usahay atong pagtuo, in, out, in, out, in, out, in, out, ipadayo na. Sir, dili naman good mahimo, kay busy na mi nga ni. Uy, ang pagkakaroon ng hadlok sa atong Ginoo, di ko na mawala. Oy, di ko na siya mawala. Mo nga, kung tinuwa lang nga nahadlok ta sa Ginoo, dili na kinahanglan pa moagi pa tag disgrasya, mga lagan na kubalig sa Ginoo kay na disgrasya ba, haba hapit ko mamatay. Ay nahulatan ng hapit pa ka mamatay before ka mga lagad sa Ginoo. Ang dami-dami nating mga men. Daghan kay ta diri. Pero nga murag wa man tay kahadlok sa Ginoo kay di man ta mag-usher. Ang kahadlok nato, mahadlok ko kay paampuon ko. Kanindot na lang paampuon ka? That's your privilege. Ayaw kahadlok. Pero, istoryag binuang. Mubang ka pa. Oh. Pagkuman kayo, niya, dili na lang ta dili na ta magdalag ilim na yan. Sige, tapok ta, mga pi. I'm not saying yung team kapiha, lahi ito siya. Well, imut pasabot na ko. Pero here, kumay mo, kita mga men, kita'y mag-una diri sa simbahan. Mutan-out kung kasi pwede badlungon na to, dili kay mga young people, kung badlungon sa ta, dili sa ta masuko. Kung masuko, gani ka, iset gyud nimo imong kasing-kasing diya sa Ginoo, ayaw sa tawo. Kay nga naman, kanang tawo nga imong gikasukan karon, gihead tupot nimo, kay gikasab-an ka, di gyud na makapanalangin nimo, ang Ginoo ra man gyud makapanalangin nato. So you must have the fear of the Lord. Next, James chapter 4 verse 17. Therefore, to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is nakay kadlok sa Ginoo. Angay badlongon ng uban, wala nimo gibuhat. To him it is sin. Kaya nga naman, dapat kung nakay kahadlok sa Ginoo, di pug ka mo hadlok nga what? Mo badlong sa uban kung nanan sila gihimong dili maayo? Or kung mahimo pa, kung mahimog yun, mga Kristohanon, ipairal yun nato sa atong kasing-kasing ang kadlok diya sa Ginoo. So ang pagkakaroon ng takot sa Diyos ay alam ng mga mabuting gawain kasi kung hindi mo gagawin, kung dili na yung buhaton ng mga butang, ikaw nakasala. Conclusion! Yes, conclusion na yun. As conclusion, set our hearts right to the Lord. Number 1, trust in the Lord with all thine heart. Isa po ang illustrations na ko ani unta, maghatag ko ani. Ang atong kasing-kasing is one organ. Isa na siya ka-organ. Ang atong brain, isa po siya naka-organ pero gibahin sa duha. Left and right. Pero ang components ng heart natin, pati ng atong kasing-kasing, balid ay, heart natin, o atong utok, pare sa components, apan ang kasing-kasing usara. While ang brain nato nasa left and right, nabahin pa gyud siya. Sir, kung tanawon nimo, kung dili mo iset ang kasing-kasing nimo as a whole diha sa Ginoo, mura nang nagbalance-balance nga, pwede ko diri karon, sa sunod diri na pug ko, sa sunod diri na pug ko. Kay nga naman ang kasing-kasing nimo dili fully trusted sa atong Ginoo. Dili man na pwede nga left and right. No. Pag ihatag nimo ng kasing-kasing na mas ihatag na as a whole. Kompleto. Lisod mo po kayo nga kasing-kasing nimo. Ginoo kani kasing-kasing nako sa wala mo ray imuha. Kining kasing-kasing sa tuo ako ani. Dili pwede. As a whole ginang organ na to. Number 2, acknowledge Him in our lives or acknowledge God in our lives. So, sinabi ng our lives, every time na meron kang gagawin, i-acknowledge nimo nga kini Ginoo ako ning gihibot para nimo. Di ba? According to the word of God, bisan pa nagkaon ka or nag-inom ka, dapat
Di ba? So how can you acknowledge God nga usahay pang nag-ampo ta? Uy, mga una! Uy, mag-ampo na! Amen. Nasa bibig na yung pagkain. Tsaka pa, amen. Tulo na yun. Minsan, nang isa nakakalimutan pa nga eh. Nga naman, kaya naghinahin na pag ubos na, hala, Ginoo, ubos na. Tsaka pa hisgot o Ginoo kay hurot na. Acknowledge na itong Ginoo sa atong kinabuhi. And lastly, fear the Lord your God. Kung nakay kahadlok sa Ginoo, iset yun mo imong heart para sa Ginoo. Let us pray. Let's bow our heads, close our eyes. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa tagna sa gabiyon. Salamat, Ginoo, sa imong pulong. Salamat nga ang imong pulong amo dyan nga makarely yun mi makasali yun may tungod kay ikaw ang among Ginoo. Dear Father God, salamat mi sa tanang butang imong gitugot. Salamat sa patimbahon nga nahuman Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen.